Naloko ka na ba ng isang kaibigan? Kasalanan mo yan. Maling tao ang napili mo. Narito ang katangian ng mga taong dapat mong maging kaibigan. Una, may takot at pagmamahal sa Diyos. Proverbs 13 verse 20, ang isang kaibigan ay may matibay na relasyon sa Diyos. Ito ay magdudulot sa iyo ng karunungan at magiging mabuting impluensya sa iyong buhay. Pangalawa, tapat at matapat. Proverbs 27 verse 6, taglay ng isang tunay na kaibigan ang katapatan kaysa sa kagalakan. Handa silang magsabi ng masakit na katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig upang ikaw ay lumago at mapabuti. Pangatlo, mapagkatiwalaan at diskrito. Proverbs 16 verse 28, dapat mapagkakatiwalaan ang isang kaibigan. Ipagtatanggol nila ang iyong pangalan at hindi kailanman magkakalat ng tsismis o nagdudulot ng pag-aaway. Pang-apat, palaging nandyan lalo na sa oras ng pangangailangan. Kawikaan 17 verse 7, ang isang mabuting kaibigan ay nananatiling tapat at sumusuporta sa iyo. Hindi lamang kapag maginhawa ang buhay, kundi sa lahat ng panahon. Panglima, nagpapatawad at hindi nagtatanim ng galit. Colossus 3 verse 13, walang perpektong tao, kaya ang isang mabuting kaibigan ay handang magpatawad at magparaya, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Pang-anim, mapagkumbaba at nagpapaunlak. Filipos 2 verse 3, ang isang mabuting kaibigan ay dapat mapagkumbaba, nakikinig at naglalaan ng oras para sa iyo. At pangpito, may mabuting pag-uugali. 1 Corinthians 15 verse 33, ang isang mabuting kaibigan ay may pagnanasang mamuhay ng matuwid. Ang kanilang salita at gawi ay nagdudulot ng mabuti, hindi kasamaan o tukso. Tatandaan mo ito, kapatid. Ang kalayaang pumili ng tama at mabuting kaibigan ay nasa sa iyo. At kung mapapahamak o masisira ang buhay mo dahil sa isang kaibigan, ikaw ang may kasalanan nito dahil ikaw at ikaw lang ang may karapatang pumili ng iyong kaibigan. Kaya pumili ka ng mabuting kaibigan. Kung magagawa mo ito, tiyak, matataig mo ang masama ng mabuti.